Sa gilid ng isang liblib na baryo sa bayan ng San Felipe, sa lalawigan ng Quezon, naninirahan si Lando, isang magsasakang may pusong ginto ngunit bulsang butas. Biyudo na siya at ang tanging kasama sa buhay ay ang kanyang anak na si Benok, 9 na taong gulang, payat, mahiyain, ngunit matalino at masunurin. Kahit kapos sa buhay, kilala si Lando sa baryo bilang mabait, masipag, at handang tumulong kahit walang-wala. Ang kanilang tanging kabuhayan ay ang maliit na sakahan ng niyog at saging. Ngunit sa loob ng maraming taon, tila isinumpa ang kanilang sagingan. Ang mga punong saging ay hindi namumunga, o kung minsan ay nagkakaroon ng bunga, ngunit bulok, kulay itim o may uod. Maraming beses na niyang pinasuri ito sa mga agriculturist at albularyo, pero pare-pareho ang sagot. Walang sakit ang lupa. Wala ring kulam o sumpa. Pero kahit pa sabihing walang problema, tila may kakaibang lamig sa hangin kapag lumalapit si Lando sa gitna ng kanyang sagingan. May mga gabi pa nga na nakakarinig siya ng mahihinang halakhak o mga boses na nagbubulungan, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ngunit pinalalampas na lang niya ito, sinasabing baka guni-guni lang ng isang pagod at gutom na magsasaka. Benok, baka pag lumaki ka, ikaw na ang makapagpagaling ng sagingan natin. Biro ni Lando isang hapon habang kumakain sila ng kanin at tuyo. Ngumiti si Benok, saka sumagot, "Hindi po, tay. Pag ako lumaki, bibigyan ko kayo ng maraming lupa, bagong kalabaw, at sagingan na puro lakatan at saba." Natawa si Lando. Kahit may paghihirap, tanging ang anak niyang si Benok ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Lando sa ilalim ng malaking puno ng mangga malapit sa sagingan, bigla siyang naalimpungatan sa kakaibang lamig ng hangin. Madilim ang paligid, ngunit sa gitna ng mga punong saging, may natanaw siyang 2 aninong sumasayaw, umiikot na tila naglalaro. Isa ay payat na tila babae, at ang isa'y matangkad at tuwid ang tindig. Tila isang lalaki. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila naipit sa sarili niyang hininga. Maya-maya, isang boses ang lumitaw mula sa di kalayuan. Malambing, malamig, at tila humahaplos sa kanyang pandinig. "Ikaw ang nagbabantay sa aming lupain." "Lupa?" Bulong ni Lando sa sarili. "Saan kayo galing?" Biglang tumigil sa pagsayaw ang 2 anino. Lumingon ang babae, ngunit sa halip na mukha, tila liwanag ang nasa kanyang ulunan. Ang lalaki naman ay lumapit sa kanya, ngunit bago pa man siya matanong ni Lando, ay nawalan siya ng ulirat. Kinabukasan, nagising siya sa ilalim ng puno. Wala na ang mga anino, ngunit may natagpuan siyang kakaibang bagay sa kanyang tabi. Isang bungkos ng saging na sobrang dilaw, malaki at sobrang bango. Parang hindi ito galing sa kahit anong punong saging na alam niya. "Hindi ito sa akin," bulong niya. Pero nang amuyin niya, napakatamis. At nang tikman niya, tila ito ang pinakamasarap na saging na natikman niya sa buong buhay niya. Dinala niya ito sa bahay at pinatikim kay Benok. "Tay, ang sarap po nito. Parang may asukal sa loob." Kinabukasan, laking gulat ni Lando nang mapansin na ang punong pinagkunan niya ng bungkos ay may panibagong bunga na naman. At sa sumunod na araw, hindi lang isa, kundi halos kalahati ng sagingan ay nagkabunga. Lahat malalaki, mabango, at tila ginto sa kinang. Mula noon, araw-araw na may bagong bunga. Hindi lang lakatan, kundi iba't ibang uri ng saging na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. May kulay ube, kulay ginto, kulay rosas. At lahat ay matamis, makatas, at hinahanap-hanap ng mga nakatikim. Ngunit kapalit ng biyayang ito ay ang panibagong kababalaghan. Gabi-gabi na siyang nananaginip ng 2 nilalang. Mag-asawa daw sila, Engkanto.
At sila raw ang tunay na tagapangalaga ng lupang iyon. Hindi raw sila dapat gambalain o saktan. Kapalit ng pagpayag nilang mamunga ang mga saging, may kondisyon sila. Bantayan mo ang aming sagingan at huwag hayaan ang sakim na pumasok dito. Gisingin man niya ang sarili sa panaginip, ang boses ng babae ay palaging sumusunod sa kanya kahit sa umaga. Magsisimula pa lamang ang mahaba at mahiwagang kwento ni Lando at ng sagingang may lihim na mag-asawang engkanto. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dumami ang bunga sa sagingan ni Lando. Mula sa dating tiwangwang at palaging patay na punong saging, ngayon ay tila paraiso na ng mga prutas ang kanyang lupa. Maging ang mga kapitbahay ay napapansin ng himala. "Lando, anong abono gamit mo tang lalaki ng bunga mo?" tanong ni Camelia, isang matandang kapitbahay. "Hindi ko rin alam, Camelia," sagot ni Lando. "Parang milagro lang talaga, baka nabiyayaan ng langit." Hindi na niya binabanggit ang tungkol sa kanyang panaginip, sa dalawang aninong sumasayaw o sa engkantong nagsalita sa kanya. Baka raw pagkamalan siyang baliw. Ngunit gabi-gabi, nananaginip pa rin siya ng mas malinaw, mas tiyak at mas kakaiba. Sa kanyang panaginip, nadadala siya sa isang mundo sa loob ng gubat, kung saan ang sagingan ay mas malawak pa sa kayang lakarin. Doon niya nakikita ang dalawang nilalang. Isang babae na nakaputing mahaba at kumikinang ang balat na parang buwan, at isang lalaking matikas, nakasuot ng barong na gawa sa hibla ng saging. May gintong singsing sa gitna ng noo. "Ako si Amira," wika ng babae. "At ako naman si Dakar, asawa niya. Kami ang mga tagapangalaga ng lupang ginto ng silangang sagingan." Tahimik lang si Lando sa panaginip. Pinagmamasdan ang dalawang nilalang na naglalakad sa gilid ng kanilang lupain. Sa tuwing dadaanan nila ang mga puno, kusang namumulaklak at nagkakabunga ito. "Ikaw ang pinili namin, Lando. Hindi dahil ikaw ang may-ari ng lupa, kundi dahil ikaw ang may mabuting puso." Laking gulat ni Lando. "Bakit ako?" "Dahil kahit walang-wala ka, hindi ka kailanman nagnasa sa yaman ng iba. Hindi ka rin naghangad ng kapalit sa pagtulong sa kapwa. Ang puso mo ay malinis, kaya't pinarangalan ka ng mutya ng sagingan." Ipinaliwanag ng mag-asawang engkanto na noong unang panahon, ang lupaing iyon ay sagrado. Pinagpala ito ng diwata ng gubat at doon nanirahan ang maraming espiritu ng kalikasan. Ngunit dumating ang mga sakim na tao, namutol ng puno, sumira ng sapa, at nagbenta ng lupa sa mga banyaga. Ang mag-asawang engkanto ay pinilit magtago, at mula noon, isinumpa ang lupaing iyon. Hindi na namunga ang kahit anong tanim. Ngunit sa pagbabalik ng isang taong may pusong tapat, muling nabuhay ang biyaya. Sa panaginip, binigyan siya ni Amira ng mutyang dahon ng saging, maliit at kumikislap, tila yari sa ginto. Pagkagising niya, laking gulat ni Lando. Nasa dibdib niya ang mismong dahon, malamig at mabango. Mula noon, naramdaman ni Lando na mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa lupa. Kaya na niyang tukuyin kung aling punong saging ang malapit mamunga, kung alin ang nangangailangan ng tubig, o kung may hayop na nakapasok sa kanyang taniman. Para bang nakikipag-usap sa kanya ang kalikasan. Ngunit habang siya ay pinagpapala, may isang nilalang namang unti-unting nagmamasid mula sa malayo. Si Kapitan Greg, isang makapangyarihang barangay kapitan at dating may-ari ng kalahati ng lupang sakahan. Matagal na siyang may balak palitan ng resort ang lupa sa tabi ng sagingan ni Lando, ngunit lagi siyang tinatanggihan ng munisipyo. Ngayon, nang makita niyang yumayaman si Lando, ay muli siyang nakaramdam ng pagnanasa. "Hindi pwedeng hindi ko makuha ang sagingang yan," ani Kapitan Greg sa sarili. "May lihim yang lupaing yan, at ako ang karapat-dapat sa biyaya niyan." Sa kabilang banda, si Lando ay nagkakaisip na gumawa ng kabutihan
gamit ang kanyang ani. Araw-araw ay may inilalagay siyang bungkos ng saging sa harap ng simbahan para sa sinumang nangangailangan. Namimigay rin siya sa mga bata at matatanda. Kaya't lalong lumawak ang kanyang pagkakakilanlan sa baryo bilang isang milagrosong magsasaka na busilak ang puso. Pero hindi alam ni Lando na sa likod ng mga ngiti ng ilang kapitbahay ay may mga matang naiinggit. May mga pusong gustong agawin ang biyayang natanggap niya. Maging ang kalikasan ay nagbabala. Isang gabi, muling nagpakita sa kanyang panaginip si Amira. "Lando, bantayan mo ang ating sagingan. May parating na panganib." "Sino po?" "Ang sakim, ang taksil, ang may pusong itim." Lumipas ang ilang linggo mula nang biglang mamunga ang sagingan ni Lando. Hindi lang siya ang nabiyayaan, maging ang buong baryo ay tila naramdaman ng himala. Sa palengke, hinahanap-hanap na ang saging mula sa sakahan ni Lando. Minsan, kahit hindi siya nagdadala roon, may mga taong pumupunta sa mismong bahay niya upang bumili. Mula sa dating kaning baboy ang ulam, ngayon ay may itlog, isda, at minsan ay manok na rin sa hapagkainan nila ni Benok. Hindi mayabang si Lando. Sa halip na ipagmalaki ang pag-asenso, lalo siyang naging mapagpakumbaba. Tuwing may kita siya sa ani, kalahati ay itinabi para sa kinabukasan at kalahati ay ipinamimigay sa mga kapitbahay na higit na nangangailangan. Pero ang balitang ito ay dumating sa tainga ni Kapitan Greg. Mataba, tuso at kilala sa baryo bilang makapangyarihan ngunit tiwali. Sa tuwing may bagong negosyo o proyekto sa lugar, palaging may porsyento si Kapitan. Hindi siya nasanay na may taong umaasenso nang hindi siya nakikinabang. Sa isang gabi ng pag-iinom sa kanyang kubo sa likod ng bahay, kinausap niya ang matandang mambabarang na si Aling Ursing, ang kilalang albularyo na bumaligtad at naging taksil sa mga espiritu ng kalikasan. Dati siyang tagapagbantay ng isang sapa sa kabundukan, pero ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. "Ursing, kailangan kong mapasakamay ang lupain ni Lando. May itinatago ang sagingang yon. Hindi normal ang bunga, hindi normal ang amoy. Hindi normal ang pagyaman ng magsasakang yon." Uminom ng lambanog si Aling Ursing at ngumisi. "Nararamdaman ko nga ang enerhiya roon. May espiritong nagbabantay." "Espiritu? Engkanto? Gagawan mo ng paraan, di ba? Magkano ba kailangan mo?" "Hindi lang pera ang halaga nito, Kapitan. Kailangan ko ng dugo ng punla at ng bata." Napakurap si Kapitan. "Bata?" "Ang anak ni Lando. Siya ang may pinakapuros na aura sa kanilang pamilya. Ang dugo niya, kapag isinama sa ugat ng saging, maaaring puwersahin ang engkanto palabas." Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa kawayan ang naririnig. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nagkasundo ang dalawang pusong itim. Sa kabilang dako, si Lando naman ay nakakaramdam ng mabigat sa dibdib. Parang may banta, parang may parating na unos. Kaya't isang gabi, muli siyang pumasok sa panaginip ng sagingan, kung saan naroon sina Amira at Dakar, nakaupo sa tabi ng isang malaki at ginintuang puno ng saging na umaapaw sa bunga. "Lando," wika ni Amira, "may papasok sa inyong baryo. Isang mambabarang na nais kaming itaboy. At may isa pang sakim na tao na balak sakupin ang lupa." Dagdag ni Dakar. "Ang lupaing ito ay hindi mo pag-aari, Lando. Pero ipinagkatiwala namin ito sa iyo bilang bantay. Kailangan mong protektahan ito." "Paano ko kayo mapoprotektahan?" tanong ni Lando. "Isa lang akong magsasaka." Ngumiti si Amira. "Hindi ka basta magsasaka. Ikaw ay may puso ng tagapangalaga." Sa panaginip, inilapit ni Amira ang mutyang dahon na iniwan sa dibdib ni Lando.
Mula sa maliit na dahon, naging tila gintong amuleto ito na hugis puso, may guhit ng ugat ng saging sa gitna. Isuot mo ito sa dibdib tuwing ikaw ay lalapit sa sagingan. Babalaan ka ng mutya kung may masamang nilalang sa paligid. Pagkagising niya, nasa dibdib niya nga ang mutya, mainit-init at may bahagyang sinag. Mula noon sinimulan ni Lando ang pagbabantay sa gabi. Sa halip na matulog agad, dumaraan siya sa bawat hanay ng puno, pinakikinggan ang hangin, ang lupa at ang mga kaluskos. Doon niya naramdaman ang paggalaw ng enerhiya, parang may kumakapa sa hangin. Kinabukasan, dumaan sa kanyang bahay si Kapitan Greg, kunwaring nakangiti, may dalang tinapay at kape. "Lando, abay ang ganda na ng sagingan mo ha. Ang daming bunga. Gusto mo ba ng tulong sa pag-market? May kaibigan akong buyer sa Maynila." Pero naramdaman ni Lando ang bahagyang init sa kanyang dibdib. Nagbabaga ang mutya. Alam niyang may hindi tama. "Ayos lang po, Kapitan. May mga suki na rin po ako. Hindi ko na po kailangang i-market," sagot ni Lando. Nakangiti pero alerto. "Ganun ba? Sayang naman. O siya, aalis na ako." Pero bago umalis si Kapitan Greg, napansin ni Lando na may maliit na garapon sa bulsa nito at sa loob ay tila may buhok at itim na likido. Nang hindi siya nakatingin, may ibinagsak ito sa gilid ng sagingan. Pagkalipas ng ilang oras, ang isang bahagi ng sagingan ay tila unti-unting nalalanta. Isang puno ang bumagsak sa lupa na para bang pinatamaan ng kidlat. Hindi mapakali si Lando matapos bumagsak ang isa sa mga punong saging na may bunga pang tila ginto ang balat. Iyon ang unang pagkakataon na may punong biglang nalanta at nabuwal, at sa parehong araw na dumalaw si Kapitan Greg, dala ang kanyang pilit na ngiti at misteryosong garapon. Tiningnan ni Lando ang paligid ng puno. May bakas ng abo sa lupa at amoy ng sinunog na dahon kahit wala namang apoy o sinindihang apoy sa paligid. May nakita rin siyang butil ng asin at pinulbos na uling, bagay na madalas gamitin sa kulam o barang. Kinabukasan, dinala niya ang mutya ng saging sa altar na itinayo niya malapit sa kanyang maliit na kubo. Doon siya nagdasal. "Amira, Dakar, tulungan ninyo ako. May masamang balak si Kapitan. Nararamdaman ko." Habang siya'y nakapikit, tumahimik ang paligid at isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang liwanag ng engkantada. "Lando," wika ni Amira sa kanyang guni-guni. "Ang una ay babala pa lamang. Darating ang gabing susubukan nilang sirain ng sagradong ugat." Sa parehong araw, dumating ang kaibigang matanda ni Lando, si Kadoming, isang retiradong albularyo na may alam sa espiritual na kalikasan ng lupa. "Lando, narinig ko ang tungkol sa bumagsak mong puno. May masama dyan, kaibigan," ani Kadoming habang hinahaplos ang balat ng punong nalanta. "May kamay ng mambabarang ito. Hindi karaniwang pagkabulok. Tuyo ang laman pero sariwa ang ugat. Ang espiritu ng lupa ang tinamaan." Inilibing nila ang patay na puno sa ilalim ng lupa, ayon sa ritual ni Kadoming, upang hindi maipasa ang lason sa ibang halaman. Pagkatapos, binigyan siya ng banayad na langis na may halong tanglad, bawang at bulaklak ng saging. "Ihalo mo ito sa tubig, Lando. Wisikan mo tuwing gabi ang iyong paligid at huwag mong kalimutan ang dasal bago ang paglubog ng araw." Mula noon, naging mas maingat si Lando. Sa gabi siya'y may hawak na lampara habang iniikutan ang buong sagingan. Si Benok naman, kahit bata pa, ay tumutulong. Sa simpleng puso ng bata, nararamdaman din niya ang kakaibang lamig ng hangin sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ngunit isang gabi, habang abala si Lando sa pagwiwisik ng banal na tubig sa paligid, may narinig siyang impit na sigaw mula sa bahay. "Itay!"
Mabilis siyang napatakbo. Si Benok ay umiiyak, hawak ang tiyan at nakahandusay sa sahig. Nagdedeliryo ito at ang mga labi ay nangingitim. "Benok! Anak! Anong nangyari?" Dinala niya agad sa loob ng bahay ang bata at nilagyan ng tapal sa tiyan. Pero sa halip na gumaling, parang lumalala ang lagay. Nakikita ni Lando ang unti-unting paglubog ng lakas sa katawan ng kanyang anak. Biglang nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Sa loob ng bahay, tila may malamig na hangin na dumaan at sa isang iglap, pumasok sa kanyang isipan ang tinig ni Dakar. Ang dugo ng bata ang kanilang layunin. Gusto nilang gamitin ang kanyang inosente at malinis na kaluluwa para iangat ang kapangyarihan ng itim na mahika. Iligtas mo siya, Lando. Dalhin mo siya sa sagradong puso ng sagingan. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Lando. Binuhat niya si Benok kahit nanginginig ang tuhod at tumakbo patungo sa pinakagitna ng kanyang sagingan kung saan nakatayo ang pinakamatandang punong saging. Isang puno na hindi kailanman namumunga, ngunit laging luntian at malamig sa paligid. Doon, inihiga niya si Benok sa paanan ng puno. Napaluhod si Lando at sumigaw sa langit, sa mga espiritu, sa mag-asawang engkanto. "Amira, Dakar, iligtas ninyo ang anak ko. Ako na lang ang saktan ninyo." Ngunit sa halip na sagot, isang malambot na liwanag ang bumalot sa katawan ng bata. Mula sa mga dahon ng saging ay bumaba ang tila ulap na berde, bumalot sa katawan ni Benok. Maya-maya, dahan-dahang tumigil ang panginginig ng bata. Bumalik ang kulay sa kanyang labi. Bumukas ang kanyang mga mata. "Tay?" Mahinang sambit ni Benok. Ang ganda ng mga nilalang sa taas ng saging. Napaluha si Lando. Pinulbos niya ang natirang langis ni Kadoming sa paligid ng puno at muling hinarap ang langit. "Maraming salamat." Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Ang una ay isang babala. Ang pangalawa ay isang atake. At ang kasunod ay maaaring isang digmaan. Kinabukasan, maagang nagising si Lando. Mahimbing ang tulog ni Benok at sa wakas, may kulay na ulit ang mga pisngi nito. Matapos ang nangyaring halos ikamatay ng kanyang anak, lalo pang tumibay ang paniniwala niya sa tulong at kapangyarihan ng mag-asawang engkanto. Pero kasabay ng pasasalamat ay ang pagkabalisa. Kung ang mga tulad ni Kapitan Greg at Aling Orsing ay handang makasakit ng bata para lang makuha ang lupain, hanggang saan pa ang kayang gawin ng mga ito? Hindi siya pwedeng umasa sa mutya at mga panaginip lamang. Kailangan niyang humingi ng higit na tulong. Kaya't nagtungo siya sa pinakalumang bahagi ng kagubatan, isang sagradong lugar na tinatawag ng mga matatanda na pusod ng gubat. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao dahil sa sabi-sabing pinamumugaran ng mga espiritu at nilalang na hindi matahimik. Bit-bit niya ang isang bilao ng handog, kaning malagkit, itlog na maalat, 3 bungkos ng saging, at isang baso ng gatas mula sa kanyang kalabaw. Dinala niya ito sa paanan ng isang matandang punong balete at pabulong na nagdasal. Diwata ng gubat, mga bantay ng kalikasan. Ako po'y isang abang magsasaka. Wala akong hangaring masama. Nais ko lang pong iligtas ang anak ko, ang aking sakahan, at ang lupang ito na ngayoy pinagbabantaan. Tahimik ang paligid, parang walang tugon. Ngunit habang papalayo na si Lando, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na himig, isang awit ng kalikasan, tila inaawit ng hangin mismo. Huminto siya. Mula sa kanyang likuran, biglang lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang babae, nakasuot ng habing gintong balabal, may buhok na umaabot sa lupa at mga matang kulay halaman. "Narinig ka ng kagubatan, Lando," wika ng nilalang. "Ako si Diwata Kalinaw, tagapangalaga ng kagubatan
at ina ng mga engkanto sa lupaing ito. Nanlaki ang mata ni Lando. Napaluhod siya at niyuko ang ulo. Diwata, patawad po kung ako'y nakagambala. Hindi mo kami ginambala. Matagal na naming sinusubaybayan ang puso mong dalisay. Pinili ka ni na Amira at Dakar hindi dahil kailangan nila ng tagapagtanggol, kundi dahil kailangan ka ng lupa. Ngunit ngayon, dagdag ng Diwata, ang lupaing ito ay pinipilit sakupin ng kasakiman. Ang isa sa mga dati naming tagapangalaga, si Ursing, ay tinalikuran kami at yumakap sa itim na mahika, at ang taong sakim, si Gregorio, ay nais ipagpalit ang kagubatan sa yaman ng mundo. Paano ko po sila mapipigilan? Tanong ni Lando. Ako po ay magsasaka lamang. Ikaw ay higit pa sa magsasaka. Ikaw ang daluyan ng biyaya. At ngayon, bibigyan kita ng kapangyarihang taglay ng lupa at hangin. Mula sa palad ni Kalinaw ay lumabas ang isang alon ng liwanag, berde, malamig at may amoy ng basang lupa. Ipinatong niya ito sa dibdib ni Lando, sa mismong lugar kung saan nakakabit ang mutya. Simula ngayon, maririnig mo ang bulong ng hangin, ang babala ng lupa at ang awit ng mga dahon. Ngunit gamitin mo ito sa kabutihan lamang. Sa oras ng kasakiman, tumindig. Sa oras ng panganib, itindig ang puso. Pagkatapos ay naglaho si Kalinaw sa isang iglap. Naiwan si Lando, nakaluhod pa rin, hawak ang kanyang dibdib na ngayoy may simbolo ng dahon na tila nakaukit sa balat. Pagbalik niya sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Binok na muling malakas at masigla, tila walang nangyaring sakit. Tay, naginip po ako. May babae raw na parang diwata. Binati niya ako. Sabi niya, magaling na ako. Napangiti si Lando at sa puso'y muli siyang nanikluhod sa pasasalamat. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, habang tumitilaw ang manok at papalubog na ang araw, si Kapitan Greg ay nakaupo sa kanyang opisina, may hawak na mapa at kausap si Aling Ursing. Ang sagingan ni Lando ay nasa sentro ng sagradong guhit ng lupa. Kung mapasa atin yan, kahit anong itanim natin, ginto ang kapalit. Bukas ng gabi, sabi ni Ursing, habang pinapahid ang itim na langis sa isang anting-anting, magsasagawa tayo ng pagbukas ng itim na ugat, isang ritual ng pananakop. Handa na ang aking alagad. Kailangan lang natin ang isang patak ng dugo mula sa mismong lupa ng sagingan. Ako na ang bahala ron, sagot ni Greg, sabay kindat. Ngayong gabi, papasok ako sa lupa ni Lando. At sa gabing iyon, habang natutulog si Binok, si Lando ay muling nakatayo sa gitna ng kanyang sagingan. Hawak ang lampara, ang mutya, at ang kapangyarihang bigay ng diwata ng gubat. Alam niyang hindi na lang siya basta magsasaka, isa na siyang tagapagtanggol. Tahimik ang gabi. Mahiwaga ang sinag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap. Ang sagingan ni Lando ay tila lumulutang sa sariling katahimikan, ngunit ang lupa sa ilalim ay nagbabadya ng unos. Nakaramdam si Lando ng kilabot habang iniikutan ang kanyang sakahan. Ang hangin ay malamig ngunit may kirot, at ang mga dahon ng saging ay tila humuhuni, hindi sa ihip ng hangin kundi sa babala ng kalikasan. Bago siya lumabas ng bahay, muling niyakap ni Binok ang ama. Tay, mag-ingat po kayo. Parang may masamang panaginip ako. May mga anino na parang gumagapang sa lupa. Hinalikan siya ni Lando sa noo. Huwag kang mag-alala anak. Babantayan ko ang lahat. Matulog ka na. Bitbit ang kanyang lampara, munting kutsilyo na balot sa asin at dahon ng saging, at ang mutyang nakakabit sa kanyang dibdib, dumiretso siya sa gitna ng sagingan. Doon, sa tabi ng pinakamatandang puno, nanahimik siya. Nakiramdam. Dumilim ang paligid. Tila biglang binalot ng usok ang paligid. May narinig siyang mahinang ungol mula sa hilagang bahagi ng lupa. Mula sa kadiliman, lumitaw ang tatlong nilalang na may balbas ng damo,
balat na waring pinagtagpi-tagping balat ng ahas at mga matang pula. Mga alagad ni Ursing, bulong ni Lando. Lumakad sila ng paika-ika, sinisiksik ang kanilang katawan sa pagitan ng mga puno at dala ang mga panghiwang gawa sa sungay ng kambing. Sa gitna nila ay isang sisidlan na gawa sa baon ng niyog, may laman na maitim na likido, ang dugo ng lupa na nakuha mula sa sinumpang bahagi ng sagingan. Sa likuran nila ay lumitaw si Kapitan Greg, nakasuot ng barong ngunit may panaklob sa ulo na gawa sa itim na lambat. Sa kanyang kamay ay may hawak na anting-anting, tila yari sa buto ng hayop, at may tandang hugis ahas. "Ito ang huling gabi ng iyong kapangyarihan, Lando," sigaw ng kapitan. "Ipapasa mo sa akin ang lupang ito at ang engkanto." Pero bago pa siya makalapit sa puso ng sagingan, biglang sumilay ang liwanag mula sa dibdib ni Lando. Ang mutya ay nagningning na tila araw, at mula sa kanyang likod ay bumagsak ang liwanag mula sa langit. Sa isang iglap, lumitaw si Dakar, ang lalaking engkanto na tila mandirigma sa anyo, may balabal ng dahon at panangga ng sinag. "Hindi mo kayang sakupin ang lupaing ito, Gregorio. Ikaw ay walang pahintulot. Ang iyong puso ay puno ng kadiliman." Ngunit nagtawanan si Kapitan Greg at Aling Ursing na ngayon ay lumitaw rin, sakay ng isang asul na usok, may dalang panalpok, isang pulbos na ginagamit sa kulam. "Hindi mo kami mapipigilan ng kanto dahil ngayon isasagawa na namin ang pagbukas ng itim na ugat." Itinaas ni Ursing ang pulbos at sabay-sabay silang bumigkas ng panalangin sa sinaunang wika ng mga mambabarang. Nayanig ang lupa. Ang mga puno ng saging ay biglang nangiwi, tila nabubuhay at nasasaktan. Ang ilan ay nagsimulang mabulok sa ilang segundo. Pero si Lando ay hindi umatras. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang tinig ni Amira. "Itaas mo ang mutya, ilakip ang hangarin ng puso, ang lupa ay sasagot sa tapat." Sumigaw si Lando. "Sa ngalan ng lupaing banal, sa ngalan ng kabutihang di matitinag, itinatakwil ko ang kasamaan. Magsilayas kayo sa aking sakahan." Itinaas niya ang mutya, at mula rito ay pumulandit ang liwanag. Berde, gintong liwanag na tila hamog ng umaga. Tinamaan ang mga mambabarang at isa-isa silang nagsisigaw. Ang mga balat nila ay napaso, ang mga anting-anting ay sumabog, at si Kapitan Greg ay natumba sa lupa, hawak ang dibdib, nanginginig. Sumigaw si Aling Ursing. "Hindi pa tayo tapos. Lalaban kami sa gabi ng kabilugan ng buwan." Muling lumitaw ang asul na usok at naglaho ang lahat ng kalaban. Iniwang wasak ang bahagi ng sagingan. Pagkatapos ng sagupaan, lumapit si Dakar kay Lando. Mula sa likuran ay lumitaw si Amira, malamig ngunit matatag ang tinig. "Hindi pa ito ang wakas, subalit pinatunayan mong ikaw ay tunay na tagapagbantay." Ngunit nawasak ang ilan sa mga puno. Ani Lando, hinahaplos ang mga dahong nalalanta. "Basta't may mabuting puso, may panibagong pagusbong," wika ni Amira. Bumagsak ang ulan. Tahimik, banayad, sagrado. Isa-isang namulaklak ang mga pininsalang bahagi ng sagingan. Ang ilan ay nagsimulang muling sumibol. Pagbalik ni Lando sa bahay, sinalubong siya ni Benok at niyakap ng mahigpit. Walang salitang kailangan. Pareho nilang alam na iligtas nila ang unang bahagi ng sagingan. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang araw mula sa gabi ng pag-atake, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa sagingan ni Lando. Ang mga punong nasugatan ay nagsimulang muling sumibol, at ang mga bunga ay muling lumilitaw, mas matamis at mas malalago kaysa dati. Para bang tinanggap ng lupa ang kanyang pag-aalay ng tapang at panata ng pagtatanggol. Ngunit kahit tahimik ang paligid,
Hindi mapakali ang kalooban ni Lando. Laging may bigat ang kanyang dibdib tuwing papalapit ang gabi. Lalo na ngayon, may nalalapit na kabilugan ng buwan. Isang gabi, habang natutulog si Lando, tinalaw siyang muli ni Diwata Kalinaw sa kanyang panaginip. Nakasuot ito ngayon ng balabal na itim, tanda ng babala at paghahanda sa digmaan. Lando, ang gabi ng kabilugan ng buwan ay sagradong panahon. Sa gabing iyon, lalakas ang kapangyarihan ng mga engkanto at ng mga mambabarang. Sa gabing iyon, muling sasalakay sina Ursing at Gregorio, ngunit hindi na sila nag-iisa. Hindi na sila nag-iisa? Tanong ni Lando sa panaginip. Nakipag-alyansa na si Ursing sa mga gabunan, mga nilalang ng dilim, dating espiritu ng kagubatan na naging mambabarang matapos isumpa ng kalikasan. Ang hininga nila ay kamatayan. Sa kanilang pagdaan, nalalanta ang tanim at nalulusaw ang buhay. Nanlamig si Lando. Paano ko sila haharapin? Hindi mo sila haharapin ng mag-isa. Mula sa kanyang ulap, itinuro ni Kalinaw ang paligid ng panaginip. Sa bawat sulok ng sagingan, lumitaw ang mga bantay ng kalikasan. Isang dambuhalang unggoy ng sagingan, may gintong balahibo, tagabantay ng matandang puno. 3 duwendeng mandirigma, may dalang pana at singsing ng liwanag. At isang matandang babaylan, kaluluwang mula sa sinaunang panahon, na may tungkod na yari sa ugat ng punong balete. Sa gabi ng labanan, sila'y lalabas upang ipagtanggol ang lupa. Ngunit ikaw ang magiging sentro ng lakas. Ikaw ang ugnay ng lupa, ng langit at ng puso ng sakahan. Kinabukasan, agad na naghanda si Lando. Tinawag niya si Kadoming, ang matandang albularyo, at isinama ito sa sagingan. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya, Lando, wika ni Kadoming habang itinatapat ang kanyang baston sa lupa. Tama ang hinala mo. May puwersang itim na dumarating. Kailangan nating gawing sagrado ang sagingan bago dumating ang gabi ng kabilugan. Agad nilang nilibot ang paligid. Naglagay sila ng mga panangga. Mga sanga ng sampalok sa bawat sulok. Asin at langis ng niyog sa mga ugat ng puno. Tapis ng dahon ng saging na may dasal sa bawat bungkos ng bunga. Dumating din si Camellia, ang matandang kapitbahay na dating tagapag-alaga ng mga halamang gamot. Bitbit niya ang isang paso ng bulaklak ng gabi, isang halaman na sumisipsip ng lason sa hangin. Ako'y dating alalay ng babaylan. Kung may digmaan, sasama ako sa inyo. Dahil dito, unti-unting nabuo ang sandatahang pamayanan ng mga nilalang at tao handang ipagtanggol ang banal na sagingan. Pagsapit ng dapit hapon sa mismong araw ng kabilugan ng buwan, lumubog ang araw na tila may kasamang huling buntong hininga. Ang ulap ay naging abuhin. Ang hangin ay mabigat. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Sa gitna ng sagingan, si Lando ay nakatayo, suot ang lumang barong ng kanyang ama. Kalasag ang mutya sa dibdib, at may hawak na palakol na itinuro ni Dakar sa panaginip. Isang palakol na ang talim ay mula sa punong saging na sagrado. Sa tabi niya si Benok, nakayakap sa kanya. May dalang maliit na timba ng banal na tubig. Si Kadoming at Camellia ay nasa kanan, habang ang mga duwendeng mandirigma ay nakahimpil sa ilalim ng lupa. Maya-maya, pumutok ang katahimikan. Mula sa hilaga, sumulpot ang asul na usok. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng dilim. Si Ursing, nakaputi ngunit itim ang mata. Si Kapitan Greg, nakasuot ng balabal na may mga mata ng ahas. At sa likuran nila, gumapang ang gabunan. 4 na nilalang, walang mukha at putik ang balat. Sa bawat hakbang nila, natutuyo ang damo. Sa kanilang pag-ungol, nagbabasag ang mga bunga ng saging sa paligid. Sumigaw si Ursing. Ibigay niyo ang lupa
o lulunurin namin sa itim na alon ng iyong tanim, ang iyong anak at ang iyong kaluluwa." Sumagot si Lando, buong tapang, "Hindi kailanman magiging inyo ang lupang ito. Hindi kayo pinili ng kalikasan at hindi kayo kailanman mamumunga ng kabutihan." Itinaas ni Lando ang mutya. Kumidlat. Umaling-awngaw ang tinig ng lupa. Ito ang gabi ng pagtatanggol. At ito ang sagingang hindi magigiba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang sagupaan sa sagingan ni Lando. Mula sa kanluran, lumundag ang 3 gabunan. May mga braso na tila ugat ng punong-puno ng tinik. At sa bawat hampas ay tila nagkakaroon ng sakit ang mismong lupa. Sa bawat galaw nila, may kasamang bulong ng itim na dasal. Sa kanilang likuran, si Ursing ay may hawak na itim na buntal na sombrero, ginawang tapayan ng usok na may laman palang mga kaluluwang isinumpa. "Lando, iligtas mo ang iyong anak kung kaya mo. Itong gabing ito, kami ang maghahari," sigaw ni Ursing. Ngunit hindi natinag si Lando. Sa kanyang dibdib, naglalagablab ang mutya ng saging. Mula sa kanyang likuran, dumating si Dakar. Dala ang sibat na yari sa ugat ng matandang saging, at si Amira may hawak na ginintuang palad ng liwanag. Kasabay ng kanilang pagdating, tumindig mula sa lupa ang 3 duwendeng mandirigma. May mga pana na nagliliyab at ang higanteng unggoy ng sagingan na may gintong balahibo at pulang mata, sumigaw ng makapangyarihang alulong na yumanig sa mga gabunan. "Hindi ito lupa ng kadiliman," sigaw ni Amira. "Ito ay lupa ng kabutihan, ng pagkakalinga at ng kalikasan." Nagumpugan ang 2 puwersa. Ang mga gabunan ay sumugod, ang kanilang mga kamay ay humahaba, pilit inaabot si Lando at si Benok. Pero sa isang iglap, isang palaso mula sa duwende ang tumama sa mata ng isa sa mga gabunan, at ito'y sumigaw bago sumabog bilang usok. Ang unggoy ng sagingan ay lumundag mula sa puno at pinagsasampal ang 2 nilalang na tila gutom sa buhay. Samantala, si Kapitan Greg ay lumabas mula sa isang gilid, hawak ang itim na anting-anting na nilikha ni Ursing. "Lando, ibigay mo sa akin ang mutya. Ikaw ay walang halaga. Ako ang dapat tagapagmana ng lupang ito." "Ikaw ang piniling maging ganid, hindi tagapagmana," sagot ni Lando. Sumugod si Kapitan, sabay hablot sa mutya ni Lando. Ngunit biglang nagningning ito at sumambulat ng liwanag. Tinamaan si Greg at tumilapon sa lupa, nagsisigaw habang ang anting-anting sa kanyang leeg ay unti-unting nauupos, parang abo. "Aray, ano ito? Ang liwanag ay..." Biglang lumitaw ang Diwata Kalinaw. Mula sa ulap ng usok at hamog, suot ang kanyang gintong balabal. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang alon ng liwanag, at sa isang iglap, napalibutan ng sagradong liwanag ang buong sagingan. "Mga nilalang ng kasamaan, ngayoy pinapalayas ko kayo mula sa banal na lupa." Ang lupa ay yumanig. Isa-isang bumagsak ang mga gabunan. Si Ursing ay nagsimulang masunog mula sa loob ng kanyang balat, habang ang kanyang mga usok ay bumalik sa kanyang bunganga. "Hindi pa tapos ito! Hindi pa!" sigaw niya bago siya tuluyang naging abo at bumulwak sa hangin. Si Kapitan Greg naman ay napatakbo palayo, sugatan, nanginginig at wala na ang dating yabang. Ang kanyang katawan ay parang pinutakte ng enerhiya ng liwanag. Habang siya'y tumatakas, sinundan siya ng mga duwendeng mandirigma at sinigawan ng mga sinaunang wika ng pagtanggi. Pagsikat ng araw, muling bumalik ang katahimikan sa sagingan. Walang naiwan na masamang espiritu ni abo ng kasamaan. Ang mga dahon ay mas luntian, ang mga bunga mas matamis, at ang hangin mas banayad. Lumapit si Amira kay Lando. Natapos ang digmaan, ngunit ang tungkulin ay nagpapatuloy. Sa bawat animo, sa bawat pagtubo ng saging,
ipagpatuloy mo ang pagbabahagi ng biyaya. Ikaw na ngayon ang ganap na tagapangalaga ng sagingan. Lumapit si Dakar at inabot kay Lando ang isang bagong mutya. Mas malaki, mas maliwanag at may hugis puso na may guhit ng ugat. Ito ang mutya ng luntiang ugat. Habang ito ay nasa dibdib mo, ang lupaing ito ay hindi kailanman mapapasa kamay ng kasamaan. Mula sa gilid ng kagubatan, lumitaw ang mga kaluluwang engkanto, duwende, hayop ng kagubatan. Lahat ay lumuhod sa harap ni Lando at ni Benok. Sa gitna ng sagingan, ang ama at anak ay muling nagyakap. Sa kanilang likuran, ang mga saging ay yumuko sa hangin, tila bumabati ng pasasalamat. Makalipas ang ilang araw matapos ang labanang naganap sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling nanumbalik ang kapayapaan sa buong sagingan. Sa tuwing sumisilip ang araw, ang mga dahon ng saging ay tila sumasayaw sa hangin at ang mga bunga ay naglalakihang tila ginintuan. Ang dating baryong tahimik ay naging buhay na muli, hindi lamang sa ani kundi pati na rin sa pagkakaisa ng mga tao. Si Lando, na ngayoy kilala sa baryo bilang tagapangalaga ng sagingan, ay hindi lamang isa ng simpleng magsasaka. Bagamat na natili siyang mapagpakumbaba, batid ng lahat na taglay niya ang basbas ng mga engkanto at ng diwata ng gubat. Lalo siyang iginagalang hindi lang sa bunga ng kanyang lupa, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Isang hapon, nagtipon ang mga matatanda at mga albularyo mula sa kalapit na baryo upang igalang at ipagdiwang ang kanyang ginampanang papel sa pagkakapanalo laban sa kasamaan. Dinala nila ang mga banderang yari sa dahon ng niyog, mga palaspas na ginawang mga palamuti sa paligid ng sagingan, at mga handog na pagkain mula sa ani ng iba't ibang pananim. Sa gitna ng sagingan, sa paanan ng matandang puno, ginanap ang isang panunumpa. Nandoon sina Amira at Dakar, lumilitaw lamang sa mga mata ng may dalisay na puso. Si Diwata Kalinaw ay nagpakita rin bilang ulap na ginintuan na dumapo sa ibabaw ng puno. Inilapit ni Kadoming ang isang palayok na mayapoy, habang si Camelia ay nagbuhos ng langis ng niyog sa paligid nito. Lando, sabi ni Kadoming, ikaw ngayon ay hindi lamang magsasaka. Ikaw ay tagapag-ugnay ng tao at kalikasan, ng lupa at espiritu, ng ani at biyaya. Si Lando ay lumuhod at hinawakan ang bagong mutya sa kanyang dibdib, ang mutya ng luntiang ugat. Isinusumpa ko, wika niya, na ang lupang ito ay hindi magiging kasangkapan ng kasakiman. Ang bunga nito ay ilalaan ko sa kabutihan. Ang sagingan ay magiging santuwaryo ng mga nilalang ng liwanag. Umalingaw-ngaw ang huni ng mga ibon at biglang nagsipaglabasan mula sa lupa ang mga duwendeng mandirigma. Nagpakita rin ang unggoy ng sagingan na ngayoy umupo sa tabi ni Benok na parang isang tagapangalagang alagad ng bata. Lumapit si Amira at hinawakan ang ulo ni Lando. Sa ngalan ng mga engkanto ng lupa, ikaw ay itinalaga. Ngunit alalahanin mo, habang may mabuti, may masama. Huwag kang titigil sa pagbabantay. Sa bawat gabi ng katahimikan, nariyan ang banta ng inggit, ng kasakiman, ng taksil na puso. Sa di kalayuan, may mga bulong-bulungan pa ring umuugong. Si Kapitan Greg, bagamat nabigo, ay hindi pa rin nahuli. Ayon sa balita, nagtago siya sa isang baryo sa kabilang lambak at nagbabalak na muling maghiganti. Sa isang gabi, dinalaw si Lando ni Dakar sa panaginip. Ang lupaing ito ay bahagi lamang ng mas malawak na gubat. Hindi ka nag-iisa. Maraming sagradong lupain sa buong bansa at marami ring ganid ang nais silang sakupin. Handa akong tumulong, sagot ni Lando. Sa abot ng aking makakaya, ipagtatanggol ko hindi lang ang sagingan, kundi pati ang iba pang lupang pinagbubukalan ng liwanag. Mula noon, mas pinayabong ni Lando ang kanyang sakahan.
hindi para yumaman kundi upang makatulong sa mga nagugutom. Gumawa siya ng maliliit na hardin para sa mga bata, nagtanim ng iba't ibang gulay sa tabi ng mga saging at nagturo ng pagtatanim sa kabataan ng baryo. Naging simbolo ng pag-asa si Lando, isang patunay na kahit simpleng tao, kapag may mabuting puso, ay kayang tumindig sa gitna ng dilim. At sa gabi ng bagong buwan, habang ang mga bituin ay nagkikislapan sa kalangitan, si Benok ay lumapit sa kanyang ama at nagtanong, "Tay, ako po ba ay magiging tagapangalaga rin balang araw?" Ngumiti si Lando at inakbayan ng anak. "Oo, anak. At balang araw, ikaw ang magpapamana ng kabutihan sa bagong henerasyon dahil ang tunay na kayamanan ay ang kabutihang pinapasa." Lumipas ang maraming buwan. Ang sagingan ni Lando ay hindi na lamang sakahan, kundi naging sagradong lugar ng pamayanan. Dito ginaganap ang mga pagtitipon, ang mga pagdiriwang ng ani at ang mga ritual ng pagpapasalamat tuwing may ulan, tuwing may ani o tuwing may gumagaling mula sa karamdaman. Ang bawat sulok ng sagingan ay pinuno ng kwento ng tapang, kabutihan at pakikipaglaban para sa lupa at dangal. Si Lando ay hindi na lamang kilala bilang tagapangalaga ng sagingan. Siya na rin ang tagapayo ng mga bata sa baryo. Ginawa niya itong panata na ang kabutihang ipinagkaloob sa kanya ay dapat maipamana at maikalat sa iba. Ngunit gaya ng babala ni Amira, ang kasamaan ay hindi basta sumusuko. Isang araw, habang tahimik na nagtatanim ng bagong punla si Lando, dumating si Kapitan Greg, payat, sunog ang balat at may pilat sa kaliwang pisngi. Sa halip na barong at sapatos, siya ay nakayapak at may dalang baston. May sugat ang kanyang puso, hindi lang sa katawan kundi sa loob. "Lando," mahinang sambit niya. "Nabigo ako. Wala akong napala. Lahat ng yaman ko, nilamon ng apoy. Ang mga anting-anting ko'y naging abo. Iniwan ako ng mga kasabwat kong mambabarang. Ako'y nagkasakit at ako'y lumapit. Hindi para agawin ang sagingan, kundi para humingi ng tawad." Nagkatinginan ang mga tao sa baryo. Gusto nilang paalisin si Greg, ngunit pinatigil sila ni Lando. Lumapit siya sa dating kaaway at sa halip na galit ay binigyan ito ng upuan at isang basong tubig. Ang lupa ay hindi lamang nagbibigay ng bunga, ito rin ay may kakayahang magpatawad. Kung handa kang magbago, Gregorio, makakahanap ka pa ng kabutihan sa sarili mo. Napaluha si Gregorio. Sa tulong ng mga albularyo, nilinis ang katawan ni Greg sa mga natitirang laso ng itim na mahika. Sa sagingan din siya nanirahan sa isang kubong itinayo ni Lando. Doon siya araw-araw tumutulong mag-ani, magtanim at magayos ng lupa. At sa bawat araw ng pagtutuwid, unti-unting luminis ang kanyang puso. Lumaki si Benok bilang matalino, maawain at malapit sa kalikasan. Bata pa lamang ay marunong na siyang magdasal sa puno, magpakain sa mga duwende at magbantay ng lupa tuwing gabi. Itinuro sa kanya ng ama ang mga lihim ng sagingan. Ang panalangin sa tuwing itatanim ang bagong punla. Ang langis mula sa unang dahon ng unang ani. At ang dasal ng ugat na ginagamit tuwing may banta ng sakit o tagtuyot. Sa kanyang ika-15 kaarawan, muling nagpakita ang mag-asawang engkanto, sina Amira at Dakar. Buo pa rin ang liwanag nila, ngunit mas payapa na. Dinala nila si Benok sa gitna ng gubat, sa isang sagradong lugar kung saan matatagpuan ang puso ng kalikasan. Isang dambuhalang punong saging na umiilaw kahit gabi. Doon, itinaas ni Amira ang mutyang ipapasa. "Benok," wika niya, "ang iyong puso ay malinis gaya ng iyong ama, at gaya niya, ikaw ay pipiliin ng kalikasan. Ngayon, ikaw na ang magiging bagong tagapangalaga. Sa bawat tinig ng hangin, maririnig mo ang sali ng mga ninuno. Sa bawat ugat ng puno, dadaloy ang lakas mo.
Gamitin mo ito hindi para sa kapangyarihan kundi para sa paglilingkod. Isinuot nila sa kanya ang mutya ng batang ugat, isang mutyang kulay ginto na may hugis ng bagong usbong. Sa huling gabi, bago tuluyang lumisan ang mag-asawang engkanto patungong ibang lupain na kailangan ng kanilang presensya, nagtipo ng buong baryo sa sagingan. Lahat ay may kandila, lahat ay may bulaklak ng saging, at lahat ay nag-alay ng dasal. Lumipad sa ulap sina Amira at Dakar, iniwan ang kanilang basbas. Bago sila tuluyang mawala, isang liwanag ang bumalot sa sagingan. At sa kinabukasan, tumubo sa gitna ng lupa ang bagong puno ng ginto. Hindi ito basta puno. Kapag hinawakan, nagbibigay ito ng liwanag na nagpapagaling, ng lakas sa lupa, at ng inspirasyon sa puso. Nang tumanda si Lando, siya ay nakaupo sa ilalim ng punong iyon, tanaw ang kanyang anak na nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim. Nakasukbit pa rin sa kanyang dibdib ang unang mutya, ngunit ngayon ay hindi na ito liwanag ng labanan, kundi liwanag ng kapayapaan. Sa huli, wika niya, ang lupa ay hindi lang pag-aari, isa itong buhay na nilalang. Kapag inalagaan mo ito, aalagaan ka rin niya. At sa ihip ng hangin, tila may tinig na bumulong. Ang mabuting puso ang pinakadakilang mutya. Wakas,